So, to recall, ang topic natin last time is all about solutions of right triangles. So, paano ba natin nagamit yun, no, guys? Kasi, given ka ng right triangle, which is ito, no? Tapos, yan. So, given na right triangle siya, so, given ka lang ng dalawang sides, so, makuha mo na yung other side. Tama ba? Using Pythagorean theorem. So, kung, kunwari, hindi naman ito yung given, yan, kunwari, dito, so, makuha mo din siya using Pythagorean theorem. So, paano naman kung ang given sa'yo is another angle? So, kunwari, si alpha is given, so, makuha mo din tong side na to, no, guys, using anong function? So, kung ito is adjacent niya, so ito yung opposite niya. So, using tangent, trigonometric function, no, guys. Paano kaya pagdating ng oblique triangle? So, meron pa kaya siyang kasi 'di ba, ang gamit natin is SOHCAHTOA. So, ito yung mnemonic natin. SOHCAHTOA. So, dahil sa oblique triangle, or pwedeng itong equilateral triangle na to, pwede natin siyang i-consider as oblique triangle kasi wala siyang right triangle sa loob niya. So, yun. So, paano kaya kung hanapin natin yung opposite na to? So, given tong angle na to, no, which is, sabi natin si alpha. So, kunwari ito si A. So, hindi mo siya basta-basta makuha. So, bakit kaya? Kasi, unang-una, wala kang hypotenuse. Pangalawa, kung cosine naman ang gagamitin mo, wala ka din namang adjacent. So, meron kang adjacent, pero dalawa. Itong isang to at isang to. At pangalawa, wala ka din namang, hypotenuse, no? So, hindi siya applicable. Yung mga natutunan natin last time is hindi siya applicable sa ganitong uri ng triangles. So, kaya meron tayong topic na solutions of oblique triangles. So, recall natin, oblique triangle is a triangle that has no right angle. So, it can be a triangle whose angles are all acute. So, yan. So, suppose, equilateral triangle to. So, kung 60 to, so expect natin na 60 na rin tong side na to, itong angle na to. Yan. So, next, or a triangle having one obtuse triangle. So, kung obtuse triangle to, so, imposible na magkaroon tayo ng right triangle sa loob kasi lalagpas na siya ng 180. So, ito is somewhat, acute angles na din sila. So, di ba, ang pinaka-property o yung pinaka-principal parts ni triangle is meron siyang tatlong angle at meron siyang tatlong sides. So, suppose meron tayong side A, side B, side C. So, wala nang problema, guys, no, kung andito si side A, dito si B, or dito si C. So, yan. Sabihin natin, kung andyan si A, so, opposite angle niya ay si alpha. And then, si B, ang opposite angle niya ay si beta, and so on. Yan. C is gamma. Next, yan. Given principal parts, at least one of which is a side, we can possibly find the measure of other three. So, ibig sabihin lang nun, na kung given ka ng dalawang angle, and then isang side, so possible na makuha natin yung dalawang side. So, for example, yan. Given ka ng alpha and ng gamma, no, guys? So, pag given ka ng dalawang angle na yan, tapos given ka na isang side, so, ibig sabihin lang daw nun, makuha mo na tong mga sides na to. Makuha mo na si A, si B, at si beta. No, tama ba? And next, yan. So, saan kaya lang, sir, applicable? So, applicable lang to sa isang method na kung saan tawag doon is law of sines. So, meron pa tayong tinatawag na law of cosines. So, yan. Paano ba yan, sir, gumagana o paano ba siya magagamit, no? Yan. So, sige, suppose, yung definition ng law of sines is, it states that the sides of a triangle are proportional to the sines of the opposite. So, yung opposite angles ng mga sides. So, yan. For example, so, si A, sine nung kanyang opposite, which is yung alpha, is equal to B over sine ng opposite angle niya, which is beta, no? And next, C over sine
nung opposite niya, which is si gamma. So, paano kaya nangyari yan, sir? Paano kaya nag-arrive sa ganyang equation? So, sige, patunayan natin. So, law of sines in acute triangle, yan. So, suppose ito si A, ito si B, and ito si C. So, yan. Tapos, ito syempre si alpha, si beta, and si gamma. So, yan. Patunayan natin no, kung paano ba siya lumabas or paano ba siya na-derive, parang gano'n. So, yan. Suppose, hatiin natin tong triangle na to perpendicularly. Yan. So, when you say perpendicularly, so dapat yung angle na to is somewhat 90 degrees, both sides, no? So, yan. So, pwede natin i-consider na rin tong line na to as the height nung triangle. So, yan. Siyempre, nung nagkaroon tayo ng somewhat hati dun sa triangle na to, so, nagkaroon tayo ng dalawang right triangle. Yan. So, ito yung una, ito yung pangalawa. So, yan. So, paano kaya yan, sir? So, suppose, hanapin natin si H. So, hanapin natin si H in terms of alpha. So, ano kayang magandang gamitin na trigo function? Siyempre, si sine. So, sine is equals to opposite over hypotenuse. So, sine alpha, using, to find H using alpha, so sine alpha is equals to opposite over hypotenuse, or opposite is equals to H, and hypotenuse is equal to B. So, sine alpha is equals to H over B. No? Next. So, ang hinanap natin kasi is si H. So, simplify lang natin yung equation. So, ayan, mag-arrive tayo sa ganyang equation. So, H is equals to B times sine ng alpha. So, using angle beta naman, so, paano yun? So, using sine function, so, sine beta is equal to opposite over hypotenuse, which is, yung opposite is yung H pa din, and yung hypotenuse naman is equal to A. So, sine beta is equals to H over A, or yan. So, pag sinimplify, H is equals to A times sine beta. So, yan. Next. So, yan. Ito yung una natin equation, which is H is equals to B times sine alpha, and then A is equals to sine beta. So, yan. So, ang gawin natin, i-substitute natin si equation 2 into equation 1. So, ang gagawin lang natin yan, kung si H ay equal kay A sin beta, so ang gagawin natin, so yung H dito sa equation 1, papalitan natin ng A sin beta. No, guys? So yan. So pag pinalitan natin, yan ang mangyayari. So parang ganito lang yun, guys, kung nalilito kayo. So kung si A ay equal kay B, and then si B, si C is equal kay B. So, may ibig sabihin lang nun, si A ay equal kay C. So, parang gano'n lang siya. So, next. So, ang gawin natin, so, ang gusto natin matira sa left equation, so, si A na lang. So, paano mangyari yon? So, ang gawin natin, multiply both sides by 1 over itong na to, factor na to. So, 1 over sine beta. So, yan. Para makancel yung sine beta sa kaliwa, and then para naman ma-times si sine beta dito sa denominator nito sa right equation. So, kaya siya naging ganito. And then yun. Next. So, ang gusto naman natin mangyari is si sine alpha is mapunta dun sa left equation. So, mapunta sa denominator ni A. So, multiply both sides by 1 over sine alpha. So, para pag tinimes mo siya dito is makancel siya. And then, pag ito, tinimes mo naman siya dito, so magkakaroon siya ng denominator na sine alpha. So, kaya siya naging ganyan. So, yan. So, A over sine alpha is equals to B over sine beta. So, proceed naman tayo. So, paano kaya kung andito naman yung B natin sa baba, and then si C sa taas? So, di ba kanina, ang B natin ay nandito. Yan. Tapos kanina si C dito. So, kasi di ba sabi naman, wala namang kaso kung saan mo ilalagay si A, si B, or si C. So, sige. Kunyari, ganyan yung natin na pagkasunduan. Ganun. So, dito si alpha, dito si beta, so yung opposite ni B, so dito si gamma. So, next. So, i-prove natin ulit.
Yan. So, maglagay ulit tayo ng ano, nga yung height ng triangle. So, hanapin natin yung height ng triangle, which is si h, no? So, using sine law or cos sine function, so using angle alpha, so sine alpha is equals to opposite over hypotenuse, which is h over c, and then sine alpha is equals to h over c. So, hanapin natin si h. Yan, h is equals to c times sine alpha. So, I hope gets naman yon. So, to find h, yan, using beta, angle beta, or, sorry, hindi siya beta, gamma talaga to. So, ito. So, hanapin natin si h. So, using sine function, so, sine gamma is equals to opposite over hypotenuse. So, opposite niya is si h. So, opposite ay si h, and then si hypotenuse is si a. So, yan, sine gamma is equals to h over a. O yan, h is equals to a times sine gamma. So, parang gano'n lang katulad ng ginawa natin kanina. So, ito si equation 1, si equation 2. So, i-substitute natin si equation 2 kay equation 1. So, ang mangyari, yan. So, a sine gamma is equals to c sine alpha. So, gano'n lang siya. So, ang gawin na natin, para matira si a sa left side ng equation, so, yan. So, multiply both sides by 1 over sine gamma. So, kaya mangyari sa kabila, matitira si a, no? Tapos, mangyari, multiply to sa denominator ng right side na equation. So, yan, para mapunta naman si a, sine alpha pala, sa left equation, multiply both sides by 1 over sine alpha. So, kaya nagkaroon tayo ng equation na a over sine alpha is equals to c over sine gamma. So, yun lang siya, guys. So, sige, application na tayo. Sige, hindi pa pala. So, yan, a is equals to sine alpha is equals to b over sine beta. So, ito yung una natin nakuha. So, ito yung pangalawa. So, yan. Ito kaya siya naging ganyan. So, di ba parang ganun lang siya. So, kung equal si a kay b, and then si b equal kay c. So, yan. So, a is equals to b, and b is equals to c. So, ganda lang siya. Mga parang equality lang. Parang ganun. So, next yan. Example naman tayo. So, given a triangle, which is, meron tayong isang side na 50, no? So, ito yon. And then, meron tayong alpha and beta. So, meron tayong 60 degrees and 75 degrees. So, ang hinahanap lang ay si side C. So, ano kaya pinakaunang magandang gawin? So, sige, kunwari, hindi pa natin alam yung pinakagagawin talaga. So, using equation kanina, ayan. Ano kaya magandang gamitin? Unang-una. So, dahil meron na tayong A, ito, meron na tayong alpha, tapos, ang hinahanap natin ay si C. Kaso, problema natin, wala pa rin tayong gamma. O, sige, sabihin natin, mamaya na si gamma. So, yan. So, ang gagamitin natin equation ay si ito, itong dalawang to. So, kaya ito, kaya siya naging ganyan. To solve for C, A is equals to sine alpha, A over sine alpha is equals to C over sine gamma, no? So, to find C, so multiply both sides by sine gamma. So, matitira si C sa right equation. So, pagbalik rin lang natin. So, gano'n lang din naman siya. So, ang problema natin, yun nga, wala pa tayong gamma. So, paano kayo makuha si gamma? So, di ba, madali na lang yon. Kasi, to solve for gamma, so, ang alam natin, ang summation ng angle sa triangle is 180, no? So, dahil meron na tayong alpha and beta, so, 60 degrees plus 75 degrees plus gamma is equals to 180. So, ano kaya yung gamma na yon? So, ang value niya is 45 degrees. So, going back, so, meron na tayong gamma. So, substitute na lang natin. So, yan. C is equals to 50 sine 45 over sine 60. So, pag kinompute nyo yan sa calculator ninyo, so, yan. Ito yung value niya. 50 square root of 6 over 3 or 40.8248. Parang ganun. So, madali lang siya. So, next. So, solve the triangle with yan, given na si gamma ay 100 degrees
and si C is equals to 52 meter, and si alpha naman equal kay 35 degrees. So, paano kaya yun? So, sige, para hindi nakakalito, i-drawing muna natin. So, kunwari, dito si A, yan si B, and yan si C. And then, syempre, dito si alpha, si beta, and then si gamma. So, meron na tayong gamma, meron na tayong C, meron na tayong alpha. Tama ba? Okay. So, yun. So, ang kulang na lang natin ay si beta, si A, at si B. So, sa tatlong yan, ano ba yung pinakamadaling kunin? Syempre, si beta. Yan, kunin mo natin si beta. So, beta is equals to yan. Alpha plus beta plus gamma is equals to 180 degrees. So, yan. So, 35 degrees plus beta plus 100 degrees is equals to 180 degrees. So, to solve for beta, meron tayong 45 degrees. Yan. So, next, ang kunin naman natin ay si A. So, paano kaya kunin si A? So, paano kaya? So, gamitin natin ay si, yan, si A, tsaka si, si A, tsaka si gamma. So, meron na tayong alpha pala. Tapos si C, so meron tayong C, at meron na rin tayong gamma. So, okay, using equation na to, makuha na agad natin si A, no? So, manipulate lang natin equation. So, multiply both sides by sine alpha. So, yan, substitute lang. So, pag kinompute to, should be equal to 30.2876 meter. Next, okay. Kunin naman natin si B. So, ano kayo magandang equation na gamitin? So, syempre, kung hinanap mo si B yan, ito na gamitin natin, tapos ito. So, B over sine beta is equals to C over sine gamma. So, yan. So, para makuha naman, para si B ang matira sa left equation, so, multiply both sides by sine beta. So, yan. So, B is equals to C sine beta over sine gamma. So, substitute lang. So, B is equals to 52 sine 45 degrees over 100 over sine 100 degrees. So, yan. Should be 37.3368 meter. So, ganun na siya kadali. So, nakuha na natin si si beta, si gamma, si A, and then si B. So, yun lang. So, next, example number 3. So, suppose meron tayong flagpole na 10 feet tall. So, yan. 10 feet tall that stands on the top of the building. Yan. So, ito si building. So, kunwari, andito si flagpole. Yan. So, sabi dito, from a point, yan. So, nasan yung point na yon? So, kunwari, ito yung point na yon. So, from a point, the same horizontal plane with the base. So, ito yung base. So, tama naman. So, the angle of elevation from the top and bottom of the flagpole are 60 and 50 degrees. When you say elevation kasi, kumbaga parang yun yung kailangan mong degrees para makita siya. Parang kumbaga parang pag tumingala ka, yan, kunwari, ito yung tao. ito yung ulo mo. Tapos, kung ano yung degrees na tiningala mo para makita mo yung top neto, kumbaga parang siya yung angle of elevation. Parang ganun lang. So, sabi dito, the angles of elevation of the top, so ito yung top. So, ito yung top. And bottom, so ito, ng flagpole, are 60 and 50. So, nasa yung 60? So, ito yon. Tama ba? And next, yung elevation naman nung bottom ng flagpole dun sa point na to is yan, 50 degrees, no? And then yan. So, ang tanong is, how high is the building? So, gano'n daw ba kahaba itong building na to? Paano kaya yun? So, suppose yan, ilat natin yung haba ng building is equals to x. So, itong na to, parang hypotenuse na to is y. So, ilat lang natin siya as y. Tapos yung angle na to, yan, ilat natin as j. And itong angle na to is q. So, ganon.
So let x be the height of the building and y as the length of the defined length in the figure. So hanapin muna daw natin si y. So paano kaya mahanap si y, guys? Kasi meron tayong ilang triangle? Meron tayong tatlong triangle. Meron tayong isa, yung malaking yan. So kasi ito is for 90 degrees to. Yan. So isa, meron tayong dalawa. Nasa pa yung isa? Yan, pangatlo. Ito yun. So yun yung triangle na makikita ninyo. So sa triangle na yun, ano kaya yung pwedeng natin magamit para makuha natin si y? So ito kaya? So kung ito, sige, try natin kung ito. Yan. Ito si y, hindi siya given, hinahanap siya. Tapos ito, isa, gano'n ba kahaba to? Itong side na to. So siya ay x, no? So syempre kung itong height na to is, ng building na to is x dito. So syempre dito, x din siya, no? So yan. So problema natin, hindi natin alam yung value ni y tsaka ni x. So hindi natin pwedeng magamit pa itong triangle na to, no? Kumbaga parang hindi siya basta-basta makuha. So paano kaya? So yan, siguro ito kaya ito siguro yung solve kay y. So di ba ito ay hindi siya right triangle, so siya ay obtuse triangle. So ang gagamitin natin is yun nga, si sine law. So paano kaya yun, sir? Kasi yan, ano ba ilan na ba yung given natin? So ang given pa lang natin so far is si 10, no? So makuha kaya natin si j tsaka si q. So paano kaya? Okay, si j kasi is makuha mo na siya agad. So tingnan mo lang. So kung 60 to and ito 50, ilang degrees si j? So si j is equals to 10 degrees. And then okay, meron na tayong j, no? So si q kaya makuha kaya natin? Ito rin kaya makuha rin kaya natin to? So sige, tingnan natin kung makuha natin sila. So sabihin natin ito si ano bang magandang variable? Sabihin natin z. Yan. So kasi, okay, 'di ba? I-consider muna natin tong triangle na to. So ano bang angle na to? So 'di ba? Ito ay 50, no? So kung 50 to and then 90 to, so ilan na lang to? Ito ay 90 minus 50, which is 40, no? 40 degrees. So nakuha na natin to, side na to. So syempre, ito ba, tingin nyo, gano'n ba kalaki tong ano na to? Yan. Palitan natin ng kulay. Itong angle na to, gano'n ba kalaki tong angle na to? Ito ay 180, no? Tama? So kung 180 siya, tapos ito ay 40 na. So 180 minus 40, so ito ay 140 degrees. So z is equals to 40 degrees. Or sorry, 140 degrees, no? And then so meron na tayong j, yan. Si j which is 10, si z is 140. So makuha na kaya natin tong si q. Okay, makuha na natin si q. Kasi sabi natin, ang summation ng triangle, ng angle inside triangle is 180 degrees, no? So 140 plus 10, si j yun. Yan, tapos ito si z, yan, 140 plus q is equals to excuse me, 180 degrees. So compute natin si q. So kung 140 to, so 150. So para maging 180 is 30 na lang, no? 30 degrees. So q is equals to 30 degrees. So yan. So paano kaya natin magagamit tong sign na to? So di ba, hindi na siya alpha, hindi na siya a, hindi na siya b. So sige. So kasi yan. So sabi natin, yung sine law is somewhat proportional siya ng side over nung sine nung opposite niya, which is si alpha, no? So kasi dito iba naman, iba yung variable, so medyo nakakalito siya. So sige, si q is opposite ni y.
So, itong angle Q na to is opposite ni Y. Ito yung Y, di ba? Yan. So, Q is opposite of Y. And then, J is opposite angle of 10. So, ito si J. So, ang opposite niya is si 10. Yan. 10 meter. Or si flagpole, no? So, yan. So, Y over nung sine ng opposite niya, which is Q. Tama? So, Y over nung opposite niya, which is Q. So, Y over sine Q is equals to 10 over nung opposite niya, which is si J. So, Y over sine Q is equals to 10 over sine J. So, sige. Di ba meron na silang value? So, makuha na natin agad si Y. So, yan. Ano lang natin? Simplify lang yung equation. So, Y is equals to 10 sine 30 degrees over sine 10 or 28.7939 feet. No? So, yun. Madali lang naman nakuha natin si Y. So, ang hinanap kasi is si X, no? So, paano makukuha si X? Ano kayang triangle ang pwede natin gamitin? So, syempre, dahil meron na tayong Y, which is ito nga, no? Nakuha na natin si Y. So, ibig sabihin lang nun, nakuha na natin si, sino ba? Si X na to, using itong triangle na to. Yan. Makuha na natin si X. So, yan. So, ano ba magandang gamitin na trigonometric function? So, ang hinanap natin ay si, di ba, ito yung given nating angle, so 50. So, ang relationship na kay X, which is opposite, so yun, si sine, no? So, sine ng 50 is equals to opposite, which is X, over hypotenuse, which is Y. Tama ba? So, proceed tayo. So, solve for X ulit. Yan. So, palitan natin si Y lang ng 28.7939. So, ito yon. So, sine 50 is equals to X over 28.7939 or X is equals to 28.7939 times sine 50 degrees or 22.0574 feet. So, therefore, the height of the building is 22.0574 feet. So, ganun.